Japan na ba to? O China? Baka naman sa Korea? Sa Bulacan lang yan. Siya si Saint Andrew Kim Tae-gon. So, siya yung first Catholic Korean na pare. Paano naman napunta ang isang Korean sa Bulacan at paano siya naging saint? Wow, ang ganda ng view dito, habang kumakain. Tara, samahan niyo kami. Hey guys, it's Jane and Lizzie. So, nandito na naman kami for another adventure. So, nandito kami sa Shrine of Saint Andrew Kim Tae-gon. So, nandito tayo sa Bocaue, Bulacan. Isa sa mga hidden gem. And sobrang peaceful dito and Instagram worthy. So, tara, samahan nyo kami libutin ito. So, let's go! Bye! Okay, nandito na kami sa NLEX. It's 11:49 a.m. Hindi talaga morning person ng mga tita nyo. Medyo spontaneous yung trip namin ngayon. Meron kasi kaming nilakad at naisip namin, bakit nga ba hindi kami masyadong namamasyal sa Bulacan? Kapitbahay lang naman siya ng Valenzuela. Our hearts beat to the city streets. We began to feel Walang traffic nung nagpunta kami dito. Yan, makikita natin nag-exit kami sa Philippine Arena and then nag-pass through sa toll at tumawid sa other side. to take us higher. Yung trip na to, mabilisan lang. Nag-decide lang kami ni Lizzie one day na gusto naming mag-day trip sa Bulacan kasi napagod kami sa Batangas trip namin. And then, nakikita na namin sa TikTok tong place na to. Kaya sabi ko, tara why not? Try natin ng weekday. Two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout Buti naman ngayon maaraw na. Compared sa last 2 or 3 videos natin na medyo makulimlim, ngayon pinagbigyan tayo ng good weather. Sana magpatuloy hanggang end of the video. Pagdating nyo sa part na to na may mga sign na sa shrine is pasikip na ng pasikip yung daan. Katulad nito, maluwag pa dito pero may part or ifinita na halos isang 4-wheel na lang yung kasya. And then may sign dito na baka ma-miss out nyo na turn right sa Garaje Street. Medyo dulo siya pero pag narating nyo yung shrine is may parking area naman. Ituturo din kayo ng staff kung saan yun. And may parking fee nga pala. Ayan, nakarating din tayo. Park lang tayo saglit. Wow, meron pang view dito sa parking. And we're here. Siyempre hindi natin talalampasin yung view, kaya akyat muna tayo dito. Curious kasi ako kung anong itsura. Mukha namang pwedeng umakyat di ba? Ayan. Ay wow. Ang ganda rin ng view. Perfect mag picture-picture dito. Nandito tayo ngayon sa parang gazebo sa second floor. Actually, katabi nito, parkingan lang. Parkingan na. Ang makikita niyong view dito is parang lake. Ang ganda pagmasdan ng nature. Tara, Lizzie, baba muna tayo. Ikutin muna natin yung paligid para makita na rin natin yung mismong shrine kasi curious ako sa Korean vibes na sinasabi nila dito. So, ito nga, Parish of Saint Andrew Kim Tae-gon ay dedicated kay Saint Andrew Kim, which is yung kauna-unahang Korean priest and patron saint of Korean clergy. Tignan pa natin sa loob kung ano pang malalaman natin tungkol sa history niya kasi ang interesting talaga ng isang Korean na hindi natin madalas alam na may Catholic sect pala sila ay mayroong isang church dedicated to him dito sa Pilipinas. Para sa mga senior natin dyan and merong CR dito na malinis. Grabe guys. So, nandito tayo sa parang garden nila. Napaka-peaceful dito, sobra. Yung tahimik, very peaceful, solemn. Yun, so,
Isa rin naman talaga sa reason kung ba't dinocument namin yung journey dito at kung bakit kami nagpunta dito is gusto namin makita yung blend ng Korean and Catholic architecture. Kasi katulad yan may Eastern elements, and then pag lingon mo sa kabilang side may mga church elements katulad na revolt ceiling na ganyan na madalas nakikita mo sa mga churches sa Europe. Tapos may mga images ni Jesus and other religious artworks sa paligid. Kung makikita nyo, pakita natin. Siya si St. Andrew Kim Tae-gon. So, siya yung first Catholic Korean na pare. So, sunod, ito naman si Venerable Thomas Ko Yang Yuk. Siya naman yung pangalawang Katoliko, Korean na Katoliko na pare. Nakakabilib din tong feats ni Saint Andrew Kim kasi kahit di siya pinanganak na Katoliko, nag-travel daw siya ng 1,300 miles para pumasok lang ng seminaryo sa Macau. After nun, mga 6 years is bumalik siya sa Korea. Same year no bumalik siya ng Korea, tinawid niya yung Yellow Sea papunta ng Shanghai at doon siya naordinahan na pare. So yung dedication niya sa pagiging Catholic at yung faith niya kay Christ is itinawid niya kahit na yung bansa nila that time is hindi naman talaga Katoliko. Grabe guys, kung makikita nyo, sobrang tahimik nung pagpasok pa lang natin. Ramdam mo yung peaceful nung kapaligiran. Tsaka, of course, ito yung lugar na pinagstayan niya nung time na nag-aaral pa siya. So, tara, libutin pa natin yung lugar. Ang dami rin nilang iba't ibang chapel. Ngayon parang nire-renovate yata karamihan sa lugar dito. Kaya, respectfully, nagfi-film lang tayo all around kasi yung place na to is not a tourist spot. Before pala nilang ginawang shrine dedicated to Saint Andrew Kim Tae-gon, itong lugar na to is dati siyang Hacienda de Lolomboy at isa nga tong cross na to sa mga natira sa structure na yon. So, they built a place here to honor that. Para saan ba yung mga pagoda? Di punta tayo dun, parang Thailand yung itsura. Ano yung tawag sa gantong structure? Comment nyo naman kung ano to and anong purpose. Tingnan mo, Pio, may statue din pala sila for Venerable Thomas. Siya yun, di ba? Naging martyr din pala siya katulad ni Andrew Kim. Nakakalungkot yung later parts ng buhay ni Saint Andrew Kim kasi 2 years after niya maging pare, na-execute siya sa Korea kasi illegal sa kanilang magkaroon ng ibang religion or maging Catholic that time. So, nung nirefuse niyang i-renounce yung faith niya, doon siya na-execute. 25 lang siya noon. Kaya nung 1984, nakanonize siya ni Pope John Paul II kasi iconic din yung mga nagawa niya. Yung architecture niya is parang Korean vibes. So, yun. Sana na-enjoy nyo. And tara, libutin pa natin. See you! Ito yung itsura ng chapel nila sa loob. Ito siguro yung mas madalas nilang gamitin for ceremonies, no, Bi? Kasi mas alam mong ginagamit yung itsura niya. Yun yung mga bagay sa loob. Ayun nga, meron ng Christmas decorations. Tapos yung ibang is may Eastern elements. Tapos nakalagay yung pangalan ni Saint Andrew. And then, nandito rin yung ang cute nung sculpture niya. Na hindi mo madalas makita sa ibang churches dito sa Pinas. And then, meron nga mga Korean characters din na nandito. Ayan. So, quick info lang guys. So, itong shrine na to is binild to honor St. Andrew Kim Tae-gon. And isa na ring fun fact is dito siya nag-aaral ng Latin at theology. Dito na rin siya nagstay bago siya pumunta ng Korea. So, napaka-peaceful, sobra. Tsaka kung makikita nyo yung building, yung architecture ng lugar is parang may pagka-Korean vibe. Ipopost na muna namin tong video kasi maghahanap na kami ng kakainan namin. Lunchtime na. So, hindi pa kami kumakain. So, yun. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please subscribe and like and share. And thank you sa mga sumuporta or susuporta pa lang sa amin. Yun. So, mamaya na lang ulit ha. Thank you. See you guys. Bye. After naman sa shrine ni Saint Andrew Kim, papunta na kami sa Ipo Dam para kumain.
Sabi ni Lizzie, maganda daw doon. I think, nakapunta na kami doon years ago by accident. Trip lang kaming may mapuntahan sa Bulacan, Nobi. I think, we'll see pagdating natin doon. Mag-research din muna kami ng masarap kainan doon para may ma-share din kami sa inyo. And di pa kami nag-breakfast, kaya let's go. Ayan ha, magkulimlim na naman. Yan na nga bang sinasabi ko kapag nag-vlog kami. Biglang dumidilim ang panahon. Naalala nyo ba yung first vlog namin? Dito rin kami dumaan nun papunta sa Recaf Cafe. At ayun nga, kung interested kayong pumunta doon kay St. Andrew Kim Shrine, is meron namang food park kayong madadaanan. Eto. Sobrang daming kainan dito sa may Bocaue Municipal Hall. Papunta ng Philippine Arena. So, kung galing kayo ng NLEX or palabas kayo ng NLEX, ayan, pwede kayong kumain doon sa mga food park na nadaanan or madadaanan nyo. Nandito kami ngayon sa Santa Maria Bypass Road. Papunta kami ng Ipo Dam. So, sa ating team, basta sa ating team, Jessica Soy. Lilipad ang aming team sa Ipo Dam. So, ang na-research ni Tita Molis is Tita Jing's view deck. Shoutout nga pala kay Ate Jing. Nanonood ka man, ate. Shoutout sa'yo. Ayun, so balitaan namin kayo. Lalo ka na, ate. Lalo ka na, ate. Balitaan ka namin kung masarap sa view deck mo. Hi, nandito na kami sa Tigbe, papunta sa Del Monte or Sagaray Road. The road is already giving. Giving papunta ng Ipo Dam. Pa-nature na naman siya. Yun nga. Ano ba natutunan natin sa last video? Nature Connect. Nature Connect na tayo. Yan. So, Del Monte or Sagaray Road. Update namin kayo pag malapit na kami or nandun na kami sa Ipo Dam. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be 10 minutes na lang din, nasa Ipo Dam na tayo. Sa kainan ni Tita Jing's view deck. Ang ganda na ng view actually, ang taas na rin. Excited na kami actually na kumain at magkape. Diba? Parang nalala ko nga po yung sorry na tayo. Ano ba talaga dala natin yun? Parang hindi pandemic na eh. Let's go! We're here! Ayan, may drink sila, B. So, may espresso, non-coffee, fruit shake, milkshake. Weekday din kasi wala kaming masyadong nakasabay kumain. Pero tingnan nyo naman yung view, oh. Diba? Wow! Imagine mo habang kumakain ka, ganito yung view mo. Ang lapit lang sa Manila nito. Tapos may clear view ka din nitong Ipo Dam. Okay din naman yung food. Mura lang. Yan, sisling tong in-order namin ni Lizzie. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
Ayan, galing na kami sa Tita Ging's view deck. And nakakain na rin kami. Okay naman yung food so far. Sarap naman siya. And maganda yung view talaga. Reminds us of Mountain Province nung nagpunta kami. Mountain Province ba yun? Yung may rice terraces. Benguet. Yun, yung nagpunta kami nila, Kat and Jojo, papunta ng Sagada. Nadaanan namin yung rice terraces and then kumain din kami and may view deck din doon. Reminds us of ganon, pero syempre iba pa rin yung doon, di ba? Maganda rin yung view nung dam mismo. And ngayon, nasilip ko lang yung pinuntahan namin before, which is yung Bit-Bit Bridge. Papunta kami doon ngayon para balikan. Alam ko kasi nag-enjoy ako doon sa view and nagandahan talaga ako doon sa bridge part na yun. So, tara. Ito na yata yun, B. Huwag muna tayo umuwi. Kita niyo ba yung ganda? Nandito tayo sa Bit-Bit Bridge. Kita nyo? Medyo nagpa-foggy. Kasi medyo naambon. Yan. So, tara dito tayo. Hello guys! So, nandito tayo ngayon sa Barangay San Lorenzo. Teka, mapakita natin. Nandito tayo sa Barangay San Lorenzo sa Bit-Bit Bridge. Kung saan nyo makikita. Yan, nakikita nyo yan. Very nature, di ba? Nature lover tayo. Ang peg natin ngayon. Yan, ang ganda niya, no? So, medyo mafoggy na doon sa bandang doon sa dulo. Doon. Yan. Dito. Yan, nakikita nyo ba yan? So, pwede kayo dito pumunta. Yan. Mag-picnic, mag-bonding ng family, ng friends. Yan. Pwede kayo maligo dyan. Hindi ko lang sure kung may entrance. Pero yung daan niya, doon sa dulo. Tapos, kakana kayo dito. Yan. So, hindi na natin pupuntahan kasi hindi naman kami maliligo ba. Hindi tayo prepared. Kumbaga, dinala lang namin kayo dito kasi gusto ko ipakita sa inyo yung mga napuntahan na namin ni Janie dati na hindi namin na-record or na-videohan ba. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung ganda ba, yung ganda ng view, yung ganda ng nature natin. Diba? Sana nagustuhan nyo tong video to kasi gustong-gusto namin talaga yung mga gantong vibe kasi nakaka-relax siya kahit papano. Si Whitey. Hi, Whitey! Tara puntahan natin si Janie. O nga pala, expect nyong walang signal dito dahil alam nyo naman, nasa gubat tayo. So, yun. So, dito na lang namin tatapusin yung video namin. At sana nagustuhan nyo ang adventure trip namin. So, kung nagustuhan nyo man to, please subscribe, like, and share our video. And thank you sa mga sumusuporta at sa susuporta pa lamang. We appreciate you all. Ako nga pala si Lizzie. Ako naman si Jamie. At sa susunod muli naming adventure. See ya! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.